Chinese spokesperson Mao Ning tinawag na sinungaling si Pangulong Bongbong Marcos. OA daw kasi mag-react ng national security ng Pilipinas sa tinatawag na Chinese spy. Oo, ipinagtanggol pa ni Mao Ning yung mga naarestong kapwa niyang Chinese spy. Baluktot nga ang pag-iisip ng babaeng to sandamakmak na ang ebidensya tinatanggi pa. Kung hindi espiya tong mga Chinese na to, para saan ang mga litrato ng Philippine Navy warship? Para saan ang pagkuha ng video sa Philippine Coast Guard vessel? Ano yun, joke lang? Para saan ba yan? Di para i-report sa Chinese PLA kung saan papunta ang PCG o ang Philippine Navy warship. Dito pilit niyang nililinis ng China ang kanilang pangalan ng Chinese spy kahit huling-huli na sa akto. 求海外中国公民遵守当地的法律法规，我们敦促菲方以事实为依据，停止捕风捉影、炒作所谓中国间谍，切实保障在菲律宾中国公民的合法。 Literal na Chinese sleeper cell. Panahon pa nga ni dating Pangulong Duterte to idiniploy. Pinayagan tong pumasok sa administrasyon ng Duterte. Ngayong hindi nagpauto si Pangulong Bongbong Marcos sa China, ngayon aatake ang Chinese spy para tiktikan ang gobyerno. Oo, nakakabahala dahil hindi natin alam kung gaano kadami ang militar ng China sa ating bansa. Ang nakakatakot dito baka dumating yung time na magkagera. Madaling maaatake ng China ang mga base militar ng army dahil nandito na sila sa loob ng ating bansa. Hindi na nila kailangan pumasok pa. No, we have no contact with no official contact with China. We are still the investigative services are still developing more information to see exactly what these five have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleeper. So, at kailangan, kung saka, baka naman, pagka nakausap natin sila, masabi sa atin, baka meron pa pang mga iba na maaari nating puntahan at pag-explaining kung ano yung kanilang ginagawa. Natatawa na lang si National Security Director Jonathan Malaya kay Mao Ning. Bakit daw hindi pa aminin ng China? Mabigat naman raw ang hawak na ebidensya ng AFP. Kung hindi aamin ng Chinese Foreign Ministry, papaaminin ng AFP ang mga naaresto. Hindi titigil ang National Security Council na pakantahin kung sino ba ang bossing ng mga to, para sabihin kung sino din ang nagpopondo sa pang-iispiya. Pustahan tayo, nasa Davao lang yun. Statements made by the Embassy of China, no, that supposedly the accusations are baseless, no, that and that we should stop hyping the issue. No, on the part of the National Security Council, I think what we would like to say is that we have a solid case. No, we have the solid case against the Chinese agent or spy that we arrested. Ang masasabi lang namin in reaction, of course, to what the Chinese embassy and the Chinese government said in Beijing, so far as the government is concerned, we have a very solid case, and we have all the necessary evidences to prove his culpability. Kayo, ano sa tingin nyo ang dapat gawin sa mga to? Pahirapan para umamin? Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin.